iba yung deed of sale eh. Iba yung deed, iba pangalan ng mga deed of sale, iba yung papel na pinapakita. Papel to ng motor. Ito sa tricycle ko kasi sa inyo to. Oo, hindi ito yung papel niya kamo. Huwag nyo naman po gibayin, sir. Hindi ko Mamaya, ginigiba. ano lang po. Huwag nyo naman gibayin kasi lampas po ako eh. Wait lang. Kaya nga Oo. sabi ko sa'yo, ba't ka kasi umiinit agad ng ulo mo, nagagalit ka, pinapaliwanagan Hindi naman ako ka. kasi, sir, inaano Huminahon ng ka mga muna. tao nyo eh. Kaya nga sabi ko, wait lang, di ba? Sinabi ko sana saglit lang. Oo. Sir, baka pwede po kami yung pagbigyan. Okay, taga hindi po taga rito, tagpo ako na Batangas. Jen, sigaw. Hoy! Agad! Masubukan nga yung panukat. May lisensya ka? Hindi ko po pinatatakbo, sir. Hindi, tanong ko may lisensya ka. Kasi naka-illegal parking. Apo, illegal. Pag na-illegal parking, kailangan may lisensyang titikitan. Eh, wala kang lisensya. Hindi, iurong ko lang naman Hindi, po. kailangan ng lisensya bago Kasi matikitan. Nag-liquid lang po kami doon, sir. Teka lang. Makinig ka muna para maintindihan mo. Okay po. Bawal muna sa ngayon ha, bawal muna. Kaya kayo pagpupunta kayo dito sa San Sebastian, wag muna kayo magpa-park dito hanggang You are paying parking fee sa paggamit po ng kalsadang pampubliko. Automatically, pagdating nyo po yan, obligasyon nyong bayaran. Yes, alam namin Unfortunately, ayan po yung parking attendant. Wala daw kayong bayad. Ayan o, kasasabi lang po niya. Pwede po natin i-review, recorded po. So magandang umaga sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Maynila at sa harap mismo ng lumang post office at nandito ngayon ang clearing operation ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Hindi lang MMDA ang nandito kundi yung mga lahat joint forces ng LTO, Coast Guard, MTPB or ng LGU Manila. So medyo malaki ang operasyon nito at papasadahan yung dadaanan ng translasyon para sa preparasyon ng kapistahan ng Quiapo. So andito tayo ngayon sa ito yung Luneta, tapos ito yung Carino Grandstand. So pinapasadahan mo na ngayon ang sitwasyon dito. So iniikutan lang ito at lalabas tayo dyan sa may Manila Hotel. So after dito ang susunod na papasadahan itong Finance Road Ayala. So nandito tayo ngayon sa may P. Burgos at kakanan ng Finance Road. So ito mga papasadahan natin. Dito pala dadaan yung translasyon. Nag-cross tayo ng Taft Avenue at nandito na tayo ngayon sa may Ayala. Sa unahan, dyan na yung Ayala Bridge. Ayala Maynila tayo hindi Ayala Makati. Nandito na tayo ngayon sa may Ayala pa rin. Ito rin papasok ng Palangka at ito yung papunta ng Malacanang. So pag diniretso ito Ligarda. So nakasalalay tayo sa MTPB at silang mag-guide sa atin kung maliwan ng Palangka. Ito na, babanatan na yung mga e-trek dito kung ano-ano pa man nakasagabal sa kalsada at bagketa. Tanggalin natin lahat to, pati na sa bangketa, pati na sa sidewalk. Kabilaan. Sa ilalim. Binura. Sa likod. Wala rin po tao. Ito. Oh, ayan. Dito ka sa bandang unahan. Yan ba yun? Oh. Yan yung plaka. Iano mo sa windshield nila. Malilikit. Pag naiwan pa doon, sa kabila. Paki-advise nga, pag meron mga walang plaka, bato nyo sa LTO. Tow truck, paying flatbed. Patawid pa lang basta tulay, patawid pa lang ng tulay yung mga
contract natin. Sige, paabangan nga para mabigyan si Jeronimo ng isa. Parangin nyo nga, naka-nutshell. Nutshell, approaching. Bigyan nyo nga sa LTO yan. Sir, pa-advise sa LTO rin sa unahan. Sige, 1-2 lang. Pa-advise nga yung LTO, pa-advise. Meron ako pinapatikitan. Ano? May driver? Kararating lang. May lisensya? May lisensya na lang sir. Tapos may reso sa titikitan na lang pangkakasya na lang. Sige. Oo. Nasaan yung plate number niya? Meron dapat eh. Diba? Oh, motorcycle with sidecar. Eh, hindi yan yun. Hindi yan yung papel niyan. Hindi naman motorcycle with sidecar yan eh. Iba yung deed of sale eh. Iba pangalan ng mga deed of sale, iba yung papel na pinapakita. Papel to ng motor. Ito sa tricycle ko kasi with sidecar to eh. Oo, hindi ito yung papel niya kamo. Yung mga tutok mo. Boss, sure ka ito yung ORCR mo? Sigurado ka? Sa motor to, hindi to sa badge mo. Sa motor to. Tricycle with sidecar. Hindi po ito. Ito yon. Asan yung plaka? Nasaan yung... Wala pa akong plaka. Hindi po ito yon. Ayun o. Motorcycle with sidecar. Kaya nga, maling papel ang dala mo. Kasi indicated sa deed of sale mo yung kung anong model. Mali nga yung nadala mo, kuya. Pa-verify nyo na lang ito sa LTO. Pa-verify mo sa LTO. Andiyan yung LTO eh. Mali yan. Pero hindi ko sabihin natin. Oo nga, patikitin. Ayan na, bigyan nyo sa LTO, patikitan nyo. Asa na, yung nutshell. Yung mga truck, paalisin na natin yan. Yung mga trailer. Gusto ko makitang clear to. Naka-natal ko na natin. Ayan, bigay mo sa LTO. Asan yun? Ayun, patikit mo na sa LTO. Nasaan yung driver? Wala ka bang helmet? Dapat helmet, tapos ba't ka nakatsinelas? Grabe naman yung RCR mo. Kami ba magbubuo? Puzzle mo tayo ngayon. Parang puzzle ah. Siya yung dumaan sa harap ko na pinahinto ko na hindi huminto. Walang helmet, sir. Nutshell. Unauthorized helmet. May lumagpas ka dito sir. Oo. Siya yung pinahinto ko na ayaw huminto. So whatever apprehension there is na pwede na mag-i-apprehend ng LTO, we give it to them. Tara. Next. Sabi daw private, sabi ko, huyan kasi side ko yan at tatikitan ko na huyan. Ayan, ano sasabi niya? Lapas naman ang huyan, wala namang problema sa akin. Sabi ko, Pakialis na nga lang. Pakialis. Sa alisin ko na lang po ba, sir? Bakit bukas pa? Ba't hindi ngayon? Ngayon na lang, mamaya na lang, pag-alis po. Ngayon na po. Hindi po. Hanggat nandito po kami. Kailangan maklear po yan. Ano naman, lampas naman ako eh. Tsaka inaano ako ni Chairman, sir. Sa barangay ka ba? Opo, exo ako ng barangay. Oo, ikaw ang EXO tapos ikaw pa ang ganun. Hindi naman ako istorbo, sir eh. At saka lampas na ako sa anong nyo. Kailangan ng alisin, kailangan klaro. Hindi po ba kayo na-briefing ni Chairman? Sige po, alisin namin. Aware naman po si Chairman. Pag ayaw, di tayo mag-alis. Matutulungan kita ngayon kung ayaw mo ikaw mag-alis. Tip naman to siya. XO, ba't walang MB file? Bakit mo tinanggal? Bakit mo tinanggal? Skog, tulungan nyo na para mabilis. Anong issue dito sa mga nakaparadang ito at mga nakatambak na mga gamit na yan? Well, unang-una, sidewalk siya. So, sinasabi niya, hindi naman siya nakaharang. But then again, the sidewalk is still a sidewalk. Hindi po yan tambakan, hindi po yan garahe. Well, in fact, nagpakilala naman siya na someone who is from barangay. Kaya sabi ko sa kanya, inform naman po kayo na meron tayong upcoming event na dapat klaro po talaga itong Carlos Palanca. Eh, sinasabi niya, bukas pa niyang aalisin. Eh, hindi naman po pwedeng ganun. Dapat, yesterday pa lang, nag-umpisa na sila maglinis eh.
So, well, then again, alam naman po natin, minsan may katigasan ng ulo ang ating mga kababayan. So, we just have to keep on reminding them kung ano po yung mga tama at kung ano yung mga mali. Salamat, Sir Gab. After the pista ng Nazareno, pwede na sila bumalik. No, tuloy pa rin po ang pasada dito kasi mabuhay lane po ito. Carlos Palangka is mabuhay lane. Parang dyan sila nakatira. Most likely, ganun na nga po. Kasi tulad yan, nagpakilala siyang XO. Pero hindi ko alam bakit ganun ang setup nila dyan. Hindi. Tulungan nyo lang alisin. Tulungan lang natin alisin. Paalis nyo sa kanya. Sir, asan yung ano ko? Yung alin? Center ko, sir. Ay, hindi po kami ang kumuha. Siya po kumuha. Oh. Huwag nyo naman po gibayin, sir. Hindi ko Mamaya, ginigiba. ano ko na lang po. Huwag nyo naman gibayin kasi lampas po ako eh. Wait lang. Kaya nga Oo. sabi ko sa'yo, ba't ka kasi umiinit agad ng ulo mo, nagagalit ka, pinapaliwanagan naman ako kasi, ka. sir, inaano Huminahon ko ka naman muna. ang tao nyo eh. Kaya nga sabi ko, wait lang, di ba? Sinabi ko sana saglit lang. Oo. Huminahon ka kasi muna. Oo nga. Ang problema kasi sa inyo, ilang araw na kayo napagsabi, alam nyo naman. Hindi po ako na-briefing kasi ano po, Gano'n ka talaga ito na lang pong gawin natin kasi sir, para malaman mo yung totoo. Nilagay ako ni Chairman Bulig dito. Okay. Kasi may mga nangyayaring krimen dito at saka may mga nag-abutan ng droga rito. Kailan ka pa XO? Matagal na oh. O, so Matagal dapat- na so ako. alam nyo po may ito, translasyon. Pero kaya nga nilagay ako ni Chairman dito dahil may mga nangyayaring krimen dito. Minsan Okay. may mga nag-abutan ng droga rito. Sabi ni Chairman, diyan ka na lang muna para matigil yung mga Ano po ba to? Tindahan lang to sir. Oo, Tindahan. So dapat outpost. Dapat outpost. Hindi naman po ako pwede maglagay na outpost dito kasi pansamantala ko nilalagay ni Chairman dito. Hindi kami pwede maglagay na outpost dito kasi sa Piati ito. O yun. Yun nga, kaya nga sinasabi sa inyo, alisin natin. Oo nga, ako na lang po mag-alis. Promise ko sa inyo sir. Bukas pagbalik ko, wala na. Okay po. O, ito, pero ito, pwede ngayon na. Yung sidecar? Yes, lahat. Itong motor akin niya sir. O, sige, pakialis na po. Bukas Sige. pagbalik ko, pag andyan yan, ako mag-aalis, ha? O, sige po, sir. Usapan maayos yan, ha? Opo, opo. O, sige, pakialis mo na to ngayon. Habang nandito po kami. Yung walang driver, kunin nyo na. Walang driver Opo, sa yan. akin, akin yan. Eh, kanino po ba yan? Akin yan. Kanino po ba yan? Hindi ko alam sir eh. Ayun, nahayaan. May plate number. O, yung walang driver, tikitan nyo, itow na natin. Ito akin to sir ha. O, pakialis na po ngayon. Pakialis na po. Opo. Ito mga iba. Basta ako na po Ito mga to, mga kalat naman. Tanggalin na namin, ha? Ay, hindi sir. Akin to. Bukas, ha? Pag andyan yan, ako magtatanggal. O, tikitan nyo na. Tow nyo na to. Natikita na ba ni Sir? Ano, tikitan na. Pakuha nyo na. O, alisin mo na yung motor mo. EXO. Sige sir. Salamat sir ha. O, yung mga red horse nyo, pakilinis. So nandito pa rin tayo sa may Carlos Palangka at yung ibang team at ang mga tow truck ando na sa unahan at narinig ko sa radyo at mayroon ng mga pinaghahatak daw sa unahan. Good morning, Sir Gab! Morning. Second day. Hello! So nilakad na lang papunta dyan sa may underpass or sa may Quinta Market. Morning. Nandun ako eh. Andun ka? Ay, bakit na to? Kasi wala ka doon. Oo. Nandun po ako. Nakararating ko lang po. Kararating mo lang. Ang sasakyan po, pag dumating po kayo, pag dumating ang enforcer, dapat andun po kayo para ibigay ang lisensya para tikitan po kayo ng attended illegal parking. Pag natow po yung sasakyan, ibig sabihin po, nung dumating ang enforcer, wala pa po kayo doon. Kararating nyo lang po. So, hindi na po natin mapagbibigyan dahil lumagpas po kayo sa konsiderasyon na 5 minuto. Sir, baka pwede po kami niyo pagbigyan. Ako ay hindi po taga rito. Tag po ako na Batangas. May lisensya po kayo. Mayroon po. Kahit taga Batangas po kayo, isa lang naman po ang pinapatupad natin batas sa buong Pilipinas po pagdating po sa illegal parking. Bakit po ba kayo nakaparada dyan? Namimili po kami sir. Namimili po kami. Kasi alam Ako. namin po, nagbabayad po kami doon. So, nagbayad po kayo ngayon? Nagbabayad po kami doon. Ngayon araw po? Hindi po kami nakapagbayad. Wala Kasi po nga yung po, wala nga pong pay parking. Kasi Suspendido po pwede dahil mapagbigyan niyo kami sir dahil ano lang po taga Batangas po kami. Nakawawa naman kami. Kasi naiintindihan hindi ko po kami araw-araw na parada dyan. eh, kala ko ba sabi niyo nagbabayad po kayo araw-araw? Nagbabayad po kami doon. Pag nagpaparking po kami doon. Nagpaparking po kami. Oo nga po. Eh wala po silbi ang may pambayad. Eh wala naman pong pay parking ngayong araw. Suspendido po. Kagabi, Ay, hindi ko po alam sir. ganito po kasi sir. Ganito po kasi sir. Kanina, bago nila hatagin yun sir,
bilang isang leader po ng province of Philippines. Kaya po, nakikiusap din po kami sa kanila kasi nawa din po kami sa kanila. Ang problema po kasi, unang-una may traslasyon po tayo nagaganapin. Pangalawa, nung isang araw pa po kami nag-advise. Pangatlo po, aminado si Sir, kararating lang niya. Kung nandun sana siya kaagad, nakapagbigay ng lisensya, Bago po yan, ano yung 5 minuto lang po kasi binibigay na konsiderasyon. May video po doon, pwede niyong i-review yung video. ganito kasi po, sir. Nung ihahatag po nila, sabi nila, kakausapin daw namin kayo. Tapos sabi ko, paano to pupuntahan namin kayo dito kasi sa video. Tumatakbo po kami para po kayo ay kausapin kasi sa inyo daw ang desisyon. Kaya po tumakbo kami dito para kayo ay kausapin. Pero ito lang po yun. Ang tanong, dumating ang enforcer, andun ka sa kotse o wala ka? Mayroon na po. Wala po, kasi sabi lang niya kanina, kararating lang eh. Kararating ko na, nilalagay nila po ng kadena. Nilalagay po yun pag lumagpas na po ng 5 minuto. Sabi nila po, kausapin ni Sir. Kaya yun Oo nga ang po. sinabi niya sa akin po. Kaya na medyo natagalan kami kasi Pwede na mapagbigyan lang. pinuntahan po namin kayo. Pasensya na po, pag pinagbigyan natin, lahat na lang po ng humingi ng konsiderasyon, pagbibigyan natin lagi. Saka hindi na-inform na po dito, buong Manila po, nang dadaanan ng traslasyon, alam po na wala pong parking. Actually, dumaan na po ang MTPB, nauna po sa amin. Nauna po sila. Ay, ang ibig sabihin niya po, sasamahan daw nila paano kukunin ngayon. Pwede po sila pumunta sa impounding area sa Tumana. Pwede naman siya sumama kung siya ang driver. Kapag kayo, unutan Robert ito dito ko, tara, napagdaw na diretso. Basta sa kanya nakapangalan din ang sasakyan. O yun, pakita mo lang lisensya, doon nyo i-claim po yan. Ayusin nyo po sa impounding. Sir, ano po Yun lang po, pwede po siya sumama sa truck para hindi na po siya mahirapan pumunta ng impounding area. anak ko to, dito ba ninginin ko? Pagdagan ko truck sa para di ko makadilid pa ako makaradilid ko ka. Nakateman sukuan, hindi picture lang. Usap na lang po kayo ha, marami pa po kaming papasadahan. Salamat po. Kanino ba yung mga laman, yung mga tinapay, bago silang kunin? Litratuan nyo yan. Litratuan nyo yan. Vic, pakuha mo na sa tow truck. O 7, paki-advise sa tow truck, picturean ha. Dapat kita kung ilang piraso, ilang kaha yan. Wala pwedeng mawala dyan ha. Kung hindi, kung okay sa kanila, ibilin nyo sa guard. Ibaba yung laman. O, pero i-account nyo kung ilan yan. Pa-account nyo. Alin may-ari ng paninda. Pero yung may-ari ng motor, wala. O yung paninda, baba nyo na lang. O, nasaan ba yung may-ari ng paninda? Ikaw? O, ibigay nyo dun sa babae. Ibigay nyo. So antayin na lang ang tow truck para may sampayan. Papuntay mo dito ngayon, yung tow truck. Kasi pag pinagbigyan namin kayo, Yung legality naman. Pagdating ko doon, kinakabit pa lang yan. the legality of it, once na dumating ang enforcer, we give a consideration of 5 minutes based on the video footage. Lumagpas sa 5 minutes, automatically it's towed. Actually, extended consideration na lang po yun. 3 minuto lang po kasi talaga ang binibigay na konsiderasyon. Pero ako ay extended to 5 minutes. So, ano ba yung rulings dumating ng may-ari? Tapos, Whether dumating po ang may-ari, hindi pa na ano yung bakal. Tapos sabi ko, huwag mo na. whether dumating po or hindi, as long as tumagpas po kayo sa consideration na oras, towed po talaga yun. Whether dumating or hindi. Matagal na po yan. Saka kung may pwesto naman po kayo dito, I think you're well enough. You're aware po of it. Opo. Nauna na nga po yung Manila eh. Bago kami. Pwede naman kayo sumama if you want. Para you can claim the vehicle. Sa Tumana, Marikina po. Pasensya na po ha. Pasensya na po. We have to be fair. Nakakaya po sa mga ibang tao po dito kung pagbibigyan po kayo. Kailangan maging patas po tayo. Ha? Pasensya na. Hindi po ako ang may hawak na impounding eh. Pwede po kayo doon na lang makiusap. Sa ibig na lang. Opo, doon na lang po kayo makiusap sa impounding area po. Pagdating sa Tumana. Hindi po kasi ako may hawak nun eh. Ibang tao may hawak, ha? Pero pwede kayo sumama ngayon para hindi kayo mahirapan. Baka naman sir. Baka gusto mo isama to. Dalawa na yun sir eh. Dalawa na yung sampa. Pingin ang flatbed. Flatbed.
So habang ini-interview si Sir Gab, magmula doon sa palangka sa bungad, ang na-apprehend, yung ibig sabihin, natikitan, may driver at pinaalis, 14. Tapos yung nahatak, bali 7. At bali siyang lahat dahil yung Western, nakahatak din ng 2. So dito lang sa area na ito. So ayan yung Quinta Market sa kabila. Ang direction ng clearing operation, yan papunta ng Recto. Pero malamang kakanan ng Arlegue. Natikita na pala ito, pero hindi pa inalis. So mahahatak na yan. So yan, may order na si Sir Gab. Yung ibang team, nauna na. At pasukin na raw yung Arlegue. Ito. Sir Gab, isang mabilisan lang. Sa Radyo Pilipinas, anong paalala natin sa mga daraan, sa mga nakaparada at saka obstruction sa daraanan ng landas? Well, unang-una, no, hindi naman po ito dahil lang para matikitan kayo or mahuli kayo or mato, no? This is also our part of our priority na paalalahanan po kayo na ito mga dadaanan ng translasyon. Napakadaming tao po yan. So expected po natin kung may maiiwan po kayong mga sasakyan, baka kung worst comes to worst, baka ma-damage po yan. So part po yan to let you know na we are also concerned and protecting your properties na rin po. So pakiusap lang po, ilang araw lang naman po ito. Baka pwede naman po, mapagbigyan nyo naman po itong translasyon. Ended, walang driver, 2,000 pesos plus towing fee. Sa towing fee, depende sa towing. Well, ano po yan, from Quiapo all the way to Marikina, we're looking roughly at around probably 6,500 to 7,500. Alright. Estimate lang po yan. Alright, thank you so much, Sir Gab. Thank you. Ayan, Sir Gab. Patungkol nga sa ginagawa Nasa Arlegue na tayo. Nandito rin pala sila General Sokat. Balik na sa office yan. Oh, pasukat. Masubukan nga yung panukat. Malinis na. Diretso tayo. Oo, tatapusin lang namin ito. Kaya isang pasada na tayo. Boss! Ito, hepe ko. Sir, morning. How are you? Happy New Year. Tatapusin lang namin ito. Yung barrier, sakay nyo na, balik na natin sa office yung barrier. Ginagamit ng pangharang lang. Tara, forward. Asan yung mga tow truck? Boss, Kwan, tala hulihan. Sige, good. Sa likod sila kamo, huwag sila mauna. Ilan na yung na-apprehend natin? Kanino po yung car wash? Pakitanggal po. Ayan na po, pinapatanggal namin. Ibigay po namin yung motor. Kaya. Bigay nyo yung motor. Tanggalin niyo muna sa saksakan. Tanggalin nyo muna sa saksakan. Kayo sa'yo, tanggal mo eh. Tapon nyo na lang yung tubig para hindi mabigat. Ang car wash yan, huwag lang. Kaya huwag ako pumunta ng sobrang talaga. Marami ka dun eh. Uy, grabe ba? May bata, walang helmet, tapos walang plaka. Walang plaka. Yun, harang. Boss, wala kang dalang lisensya? Oh. Kailan ka pa naka-student? 5 months? Ba't di ka pa nagpapa-non-pro? Hindi, pero yung lisensya mo, wala ka talagang lisensya. Bakit ka nagmamaneho ng walang lisensya? Pero yung motor sa'yo. Oh, bumili ka ng motor, hindi ka nagpakakuha ng lisensya? Ano katagal ka na ba dito sa Manila? Bago lang. Anak mo ba yung sakay mo? Tapos walang helmet. Madali na po ako kasi late na Eh, tulad niyan. Lalo kayong maliliit niyan. talaga siya. Kailan pa nabili to? 2 months pa lang.
Bakit walang MB file? Dapat yan may nakalagay na MB file number. Kuya, kapatid, may papaliwanag lang ako sa'yo. April 30, 2025 mo kinuha yung student permit. April, May, June, July, August, September. 5 months lang pwede ka na non-pro. Ano na po ngayon? January 2026. Ibig sabihin, ang tagal mo na nagmamaneho ng wala ka man lang student permit. Pangalawa, nasabi ba sa'yo, pag naka-student permit, kailangan may kasama kang naka-non-pro? Nasabi. Matagal ka na nagmamaneho ng wala kang kasamang non-pro. Yan. Unang-una, delikado. Pag kayo na disgrasya, kawawa ka. Pangalawa, sakay mo yung anak mo. Pag yan ang disgrasya, kawawa yung bata. Ikaw may helmet. Siya wala. Diba? Sana maintindihan nyo. Wala tayong choice. Walang dalang lisensya. May impound talaga to. So yan, isasampa na lang sa tow truck yan. After natin sa Arligi, lumabas dito sa Ligarda at papasok dyan sa sumunod na kanto. So after natin sa may Concepcion Aguila, lumabas ng Hidalgo dito. Ba't walang plaka? Nasira ho. Saan? Nasira po. Nasaan nga? Ano po, ang may-ari po niyan, yung papa ko. Baga, tutulak ko lang po. Kasi May lisensya ka? May lisensya ka? Hindi ko po pinatatakbo, sir. Hindi, tanong ko may lisensya ka. Wala po. Kasi naka-illegal parking. Apo, illegal. Pag na-illegal parking, kailangan may lisensyang titikitan. Eh, wala kang lisensya. Hindi, iurong ko lang naman Hindi, po. kailangan ng lisensya Baga, bago kasi matikitan. Nag-liquid lang po kami doon, sir. Teka lang. Makinig ka muna para maintindihan mo. Bakit po? Illegal parking, pag aalisin mo, kailangan may lisensya kang ipakita para yun ang titikitan. Ngayon, kaya tinatanong ko, may lisensya ka? Wala. Wala po eh. Yung Ayun papa na. ko po may-ari niyan eh. Tapos Kaya wala lang ka po pang kasi plaka. may ginagawa po kasi doon sa kabila. O, kailangan natin ng lisensyang matitikitan. Ngayon, pag tinikitan po ang plaka niyan, unattended, pwedeng matow yan. Di po Next unattended question. yan. Next question. Bakit walang plaka? Nasira po yan, sir. Pero kompleto po yan sa papel, sir. Yung toda po yan eh. Hindi natin pinag-uusapan ng TODA, papel ng TODA. Pinag-uusapan natin plate number. Pag nasira ang plate number, dapat may authorized improvise. Balik mo muna, balik mo dito. Balik mo muna. Kailangan meron yung papel na nagsasaad na nasira ang plaka. Meron naman po yan, sir. Nasaan? Nasa bahay po. Dapat dala. Kompleto po yan. Dapat dala, hindi pwedeng Yung ganun. papa ko po kasi, nag-ano po sa barangay, nagligpit lang po kami. Hindi nga. Ginagamit. Ginagamit nyo nang walang plaka yan. Meron po yan, sir. Kaya lang po, nakasira nga po yung plaka. Kaya nga. Kumbaga, may papel din po yan, sir. Kompleto po. Galing LTO Opo. na pinapayagan kayo tumakbo nang walang plaka? Ay, hindi po pinatatakbo yan, sir. Ay, ayun ang ginagawa mo. Kaya po, hindi paayos yan. Eh, anong ginagawa niyo dito? Tutulak ko lang po, sir, kasi ginagamit po namin yan pang igib-igib lang, tulak-tulak. Tulak-tulak yan, sir. Sira po yan. Kung di po kayo naniniwala, sir, kahit po sa barangay magtanong kayo. Ginagawa po dyan, sinasakay lang yung tubig, tapos tutulak lang po. Sira pa po yan, sir. Pero kompleto po pa yan. Tulak lang po gamit yan, sir. Pangigib. Kaya nga. Bago mo alisin, kailangan may lisensya para titikitan. Tulad niyan, ayun, tinitikitan. Eh, wala kang plaka kung titikitan. Diba? Pero sira lang po yung plaka niyan, sir, kasi nung natambay po kasi dito yan. Gawa po kasi yung mga kabataan dun sa kabila. Yung nagsisira po yan. Yun nga. Dapat hindi nyo pinaparada dyan. Kasi obstruction yan eh. So may impound dito. Inaantay na lang ang tow truck. Hindi yan plaka, chassis lang yan. Chassis number. Nasa akin pakita yung reseta. Opo, pero ang dami nyo po. Pakitabi nyo muna. Ang dami. Walang sidecar kanina. Nagkakahulihan to kaya pinilit ko mag-post. Pasensya na po. Wala ka rin plaka. Nasaan yung plaka mo? Wala pa po nilalabas yung ano eh. Sabi po ni Kusita. Sabi nino. Wala pa po binibigay sa akin yung ano mo eh. Ayun ang plaka mo, indicated. Oh. Opo nga po. Pwede po bang mag-ano? Kung wala ka man plaka, dapat may ano yan, MB file number. Eh pwede po ilagay yun. Dapat may MB file yan. Asan yung MB file nyo? Wala rin.
Hindi kasi talaga ito ginagamit, sir eh. Emergency lang talaga din. Hindi nga ako nagbumotor. Nasa LTO? Sir, kita mo na. Oo, patikita mo na. Hindi, yan, gusto mo, yan ang sa LTO. Lahat wala eh. Balik mo na to. Balik mo to sa kanya. Pa 7.6 nga ako na isang LTO dito. Walang plaka. So bali ang violation nito, walang helmet, excess sa passenger, saka walang plaka, at naka-tsinelas. So apat ang violation nito. So ang diretsyo nito, ayan yung San Sebastian Church. Dito sa gilid ng San Sebastian Church, ay ito, ang daming nahatak. Ang daming mahahatak dito. Hello! Happy New Year! Wala talaga. Basta wala tayong ticket, hinahatak na namin, ha? Basta wala tayong ticket, hatak. Okay, sige. Ano pala ito, yung mga nakapark dito, may mga ticket ng MTPB. So legit pala ito, yung mga walang ticket ng MTPB, yung mga mahahatak. So andito yung mga tiga MTPB. Ayun, kausap ni Sir Gab. So ayon sa MTPB, legit talaga yung parking dito. Yun nga lang, start ngayon, wala muna daw magpapark dahil nga sa kapistahan ng Quiapo or dadaanan ng Nazareno. Yung may mga ticket dyan ng MTPB, so hindi hahatakin. Yung mga wala lang, katulad nga ng sinabi ko kanina, ang mahahatak. Bawal ko talaga dito. Bawal muna sa ngayon, ha? Bawal muna. Kaya kayo, pagpupunta kayo dito sa San Sebastian, wag muna kayo magpapark dito hanggang kapistahan ng Nazareno. O, yun. Ay, sa likod nyo pala si Sir Oscar. O, yeah, wala daw siya. Wala kayong ticket, i-issuehan pa lang. Kaso po, Ibig sabihin nun, po namin, lugi po kami kasi nagbabayad po kami sa kanya. nagbayad ka na ba? Ngayong araw? Wala pa po. Oh, wala. Oh. Pero po yung ticket po, kasi ang usapan po nun. Hindi. You are paying parking fee sa paggamit po ng kalsadang pampubliko. Automatically, pagdating nyo po yan, obligasyon yung bayaran. Yes, alam namin Unfortunately, ayan po yung parking attendant. Wala daw kayong bayad. Ayan o, kasasabi lang po niya. Pwede po natin i-review, recorded po. Ayan o, tinanong, Pagka kinukuha na namin. hindi, yung iba po, 10:30 ng umaga eh. 1 hour ago na issuehan. Kaya tinanong ko siya, asan ticket? Wala pa po. Nagbayad na ba ng advance? Hindi po. This is also a reminder na lang din po sa mga kababayan natin. Baka sakaling pumarada pa po sila mamaya. Last day na po ng parking dito. Starting tomorrow, temporarily suspended po ang any parking, lalong-lalo po sa mga ruta po ng traslasyon. Sa Manila. Sa Maynila po. So walang temporary parking, pay parking sa buong Manila. Tama po kayo. Lahat ng ruta na dadaanan po ng traslasyon, kung meron man pong approved pay parking, ito po ay temporarily suspended po until Friday or pagtapos po ng traslasyon. Thank you, Sir Gab.